ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec Mina Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang eksaktong word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko. Ayan, J.J. Suarez, Congressman J.J. Suarez, isa ka rin sa mga hahabulin balang araw. Sa ginawa mong yan, ikaw pa, gusto mo ma-impeach si Inday Sara sa pamamagitan ng pera-pera lang. Taong bayan niyang ginawa mo, di ba? Para sa taong bayan, ng pera ng taong bayan niyang pinangungurakot mo at ginawa mong sangkalan para ma-impeach si Inday Sara. Kaya pala dyan sa Justice Committee, hindi ka man lang makakatawa, di ba? Pressure na pressure ka. Kumbaga yung pagmumukha mo dyan sa Justice Committee na porsigido kayo na ma-impeach si Inday Sara. Ikaw isa ka sa mga magkakaroon ng problema pag eto nagkaroon ng successful sa 2028. Congressman J.J. Suarez. Alam yan. Kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si Presidente, sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Lahat, Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. Ayan po mga kabayan at mga kapats press. Dito po, na-interview po ang pagkakataon ma-interview si Congressman Toby Tiangco. Dahil pa rin sa mga lumalabas at paglabas niya sa mga social media at paglabas niya sa mga mainstream media na kumbaga mga interview niya na dapat ay mahusgahan at matalakay natin sa bidyong ito na kung ano ba talaga ang hangad niya at ano ba talaga ang credibility niya para sa mga interview na to. Sa bidyong ito ay sila Banat Bay at Boss Dada ay interviewin siya kasama ang mga lahat ng miyembro ng Vox Populi. Kumbaga dito sa interview na to, mahusgahan natin kung ano nga ba ang nais niyang mangyari. Dahil unang-una ang punto rito, pinsan niya. Kumbaga pinsan ng asawa niya, si BBM. Pangalawa, magpinsan ang asawa niya at si Romualdez. Dito, makikita natin, para sa akin, no, hindi niya kakalabanin at hindi niya huhusgahan si BBM dito. Pero ang matunog sa kanya, si Romualdez. Noon pa yan, di ba? Hindi niya nahusgahan si BBM dahil nga alang-alang sa kanyang asawa. Kumbaga matik na yan para sa atin. Pero, kumbaga hindi naman daw siya DDS, pero nasa tama raw siya at katotohanan. Dahil nga sa pagiging kalaban niya, paglaban niya sa corruption, nagiging independent po siya. Dito po sa interview ito ay mapapanood po natin at bago pa ang lahat ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV.
Kaya panoorin po natin ang video ito. Congressman ng Navotas, si Congressman Toby Tiangco. Magandang Yes, gabi sa iyo, magandang gabi po. Congressman Magandang gabi po. Toby. Yun, magandang araw sa inyo. Yes, Di po ba magandang- galit sa inyo si Trillanes? Hindi ko alam, baka. Hindi, kasi kung paggalit si Trillanes, yung ini-interview natin, lahat na naman tayo may kaso. Gano'n kasi yun, pagka si Trillanes ang tinitira, kahit yung nag interview kinakasuhan. Pero itong si Congressman, grabe ho ito kasi mainit ang binibitawan nito palagi pagdating sa issue ng impeachment at saka sa Kamara. At kung hindi nyo matatanong, Congressman ito ngayon, kasalukuyan. Pero iba ang tinig niya compare doon sa mga kasamahan niya. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Kasi unang-una, kaya ibang-iba ang tinig niya. Unang-una ay ang corruption, hindi siya siguro o malamang at sa malamang hindi siya tumanggap ng maleta. Hindi kagaya diyan sa mga kasama niya, diyan sa Cama de Crocodile ay malamang at sa malamang maleta, paper bag at envelope. Tatlo lang 'yan. Tatlo lang 'yan kung ano ang natanggap nila diyan. Diyan sa Camara de Crocodile, di ba? Ayun na nga, syempre, simulan nyo na. Unang tanong natin. Umano muna tayo. Sige. Tingnan muna natin si Kong ng konting introduction. Kong. Unang-una, magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Salamat at naimbitahan niyo dito. Kung ano man yung tanong niyo, sasagutin ko. Pero maganda. Baka lang kasi nagtatanong sila, yung mga papel tayong hawak. Hindi, okay Wala lang. naman to. Ito, Okay lang, okay lang. Guide, program guide lang naman. Okay ito. lang. Tinanong din natin si Kong Toby kung ano yung mga gusto niya pag-usapan. Sabi naman niya, Kahit anything goes. Kahit ano, pag-usapan natin. Kahit ano, wag lang, love life. love life. Oh, alam mo ha. Kasi standard naman answer ko dun sa love life. Unang tanong na kagad natin kasi itong inaakusa kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko Kumbaga siya. unang-una, matik naman talaga. Naging campaign manager siya ng Bagong Pilipinas, di ba? Kaya masasabi natin hindi siya taga DDS o hindi siya supporter ni Inday Sara, ating pangalawang pangulo. Di ba? At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara. Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Na. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na may parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado kong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Unang-una, yung mga hindi bayarang mga vloggers at mga DDS na hindi naman talaga bayaran ay maintindihan ang sitwasyon kay Toby Tiangco, di ba? Kumbaga, si Toby Tiangco ay masasabi nating independent, naintindihan nyo ng DDS. Si Toby Tiangco ay lumalaban sa korupsyon, naintindihan din ng DDS. Malamang at sa malamang. Pero, okay lang, di ba? Pero yung, hindi naman sa pero, yung pagiging supporter niya kay BBM, no? Matik na yun. Alam na ng DDS yun. Mas malawak ang pag-unawa ng mga taga-DDS na vlogger kaysa sa mga bayarang Ensemada vloggers. Yan kasi, kumbaga kapag wala nang binabayaran yung mga yan at hindi na nababayaran yung mga vloggers na yan, at pupunta naman yan sa talaga kung sino ang presidente. Mga mga pera-pera lang ang habol ng mga taga-vloggers na Ensemada, di ba? Ganun yun.
Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung makatula ka, halo ka lang, nabotas na nabotas. Apo, nabotas. Okay. Ano kung nabotas lahat, ha? Apo. Oh, Nag-mayor kaya- muna ako hanggang 2010. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, Malamang, asawa niya na yung pinsan ni Marcos noon. Kaya hindi siya pumapabor kay PBBM, di ba? Ay, kay GMA. Asawa niya na yun siguro. Kaya solid siya. Kaya naging campaign manager nga siya, di ba? 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si Imagine sa termino ni ni Pinoy nangyari yung pag-impeach kay CJ Corona. Kung saan tinan nyo nga naman hindi pinabasa sa kanila yung impeachment complaint, di ba? Hindi ni Toby Chanco hindi man lang niya nabasa. Ibig sabihin, yung sistema o yung kalokohan na nangyayari kay Pinoy noon ay nangyayari ngayon. At ginagawa nila kay Inday Sara, sa ating pangalawang pangulo. Sa makatuwid, sa malamang at sa malamang, isang tao lang o isang grupo lang ang gumagawa sa ginawa kay CJ Corona, sa ginagawa na lang ngayon kay Inday Sara. Di ba? Yung mga dilawan na yan. Yung mga dilawan na hindi talaga, kumbaga, hindi oposisyon kay BBBM. Yung mga makakaliwa, yung mga mga makadilawan na pinklawan na gumagawa noon kay CJ Corona na ginagawa nila kay Inday Sara. Malamang sa malamang, ganun ho ang nangyayari ngayon. Iisang grupo lang ang gumagawa niyan. Mga oligarko na talagang sa talamak noon kay Pinoy. Mga oligarko noon at mga oligarko ngayon. Si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So, sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Tama. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una, Oo. Nung bang presidente si Pangulong Duterte, naging maingay ba siya? Hindi, di ba? Sa makatuwid, maganda ang mga programa na ginagawa ni Pangulong Duterte noon, ni Tatay Digong. kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat Hindi naman. ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Opo. Pero may Tama. binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na pagbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million Hindi. % na hindi siya maaareglo. Hindi, oh. Hindi ganun ang nangyari. 100 million % na talagang hindi magpapareglo si Inday Sara. Walang, kumbaga lahat ng mga kabalbalan na pinaggagawa ng mga politiko ngayon, malamang sa malamang, hintayin nyo si Inday Sara. Kapag nagpresidente ito, kumbaga magsisitakasan yung mga yan, papunta sa ibang bansa. Malamang sa malamang. Okay. So hindi siya Walang maaareglo. areglo. Ibig bang sabihin, unang tanong Walang ko, areglo. Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo.
Okay. Second na Walang question ko, arreglo. dahil nasabi Hindi nyo ba- na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, kung Toby, pro BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsan buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, syempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papareglo. Malamang, kakampihan niya si PBBM alang-alang sa asawa niya. Magpinsan, di ba? Ganun siguro, ganun talaga ang mangyayari. Mandatory yun. Alam na ng mga tao yan. Yung sinasabi ni Toby Chanko na eto nga di ba? Malamang sa expected na natin, hindi niya kakalabanin si PBBM alang-alang sa asawa niya na pinsan ni PBBM. Hindi ko alam bakit galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, di ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Una-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapag. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alam nga naman iniisip ng tao, yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, Tama. yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang Si Sara. magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of 1 usap ko million sa tao, % nga. tsaka out of Hindi yung logic. pera Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon hindi sila makakalusot. Correct. Di ba? So, Common Kaya nga gumagawa ng paraan, di ba? Impeachment ang paraan nila, di ba? Yung mga nasa komisyon ng justice diyan sa Kamara de Crocodile, isa-isa yung mga yan. May mga natanggap yan sigurado. Yan yung mga takot na takot kay Inday Sara. Dahil may tinatago sila eh. Kumbaga sarili nila. Kumbaga hindi na malinis ang sarili nila. Kaya yan mga nasa sa Committee on Justice. Kaya gumagawa sila ng paraan. Di ba? sense naman Ibig yun. sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Look, Pero hindi... based sa mga, ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi ng mga Nagkikipit balikat na lang yung mga tao. Sa ngayon, hindi pa nagbabaha at hindi pa tag-ulan. Lalong-lalo dyan sa Caloocan, bahain yan. Hawak ni Congressman Toby Chanco. Sa ngayon, tag-init pa. Paano kung bumaha uli? Di, babalik na naman ang panggagalayitin ng mga tao. Kung kailan walang baha, sige, pagpasensya muna. Pero pagdating ng meron ng baha at tag-ulan, dyan na naman babalik at iisipin nila yung mga kinurakot dyan sa flood control. Dapat maging consistent tayo eh. Dapat wag nang makalimutan ng taong bayan kung sino-sino ang mga nangurakot dyan sa flood control na yan. Imagine, tag-init ngayon pero sa susunod, dapat hindi naman nawawala ang baha eh. Hindi naman nawawala ang bagyo. Minsan,
Dumarating agad, biglaan, di ba? Kaya sana may mapanagot naman sa mga sinasabi ni Toby Chanko na totoo dapat na sinasabi niya. Di ba? Dapat panagutin. O sino yung hindi Ayan, kakampinong tama. dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayong panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, Oo, nung hindi. una talagang Hindi naniniwala kaya. ko. Because nakwento ko na yung conversation namin ng tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Eh obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, Meron. alam niya, natuklasan lang ngayon nung time na yun Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Hindi. Noon pa, hindi lang nagsumbong sa kanya. Alam niya dahil kasagwat siya. Magkakasabwat yan. Lalong-lalo na yung anak niya na nasa majority leader, di ba? Alam na yan dahil siya mismo ang mastermind dyan. Ang sinumbong Napoprotektahan lang kasi nito ni Toby Chanko si PBBM dahil yun nga, alam naman natin, pinsan ng asawa ni Toby Chanko. sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kaya Kasi, masakla. di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay nila sa program yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo. Tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay nila sa program. Kasi kung ilalagay mo sa program yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So linalagay nila sa program, tapos yung mga binibenta nilalagay niya sa program. So pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero Tom, kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Hindi. Huwag po tayo maniwala. Doon po, alam na yan ni PBBM dahil kasabwat siya. Alam niya na yan. Alam na ng mga taong bayan yan. Diba? Dahil nga kay Orly Gutesa, nalaman natin, di ba? Nakasabwat nga. At alam natin kung sino yung mastermind na yan. Yung bangag na yan. Di ba? Oh, Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Cheese, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So kung when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, Oo. oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama Kasi ang insertion talagang nagkakaroon na amendments naman yun Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako, nabigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So, kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So, ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So, yun ang nangyari noon. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So, yun yung sinasabi ko na nung first impeachment,
yun ang dahilan kung bakit na pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma doon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec Mina Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat niyo, ilabas niyo yung sinong proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit niyo naman binenta yung, ang eksaktong word ko, bakit niyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko. Oh. Ayan, J.J. Suarez, Congressman J.J. Suarez, isa ka rin sa mga hahabulin balang araw sa ginawa mong yan. Ikaw pa, gusto mo ma-impeach si Inday Sara sa pamamagitan ng pera-pera lang. Taong bayan yung ginawa mo, di ba? Para sa taong bayan, ng pera ng taong bayan yung pinangungurakot mo at ginawa mong sangkalan para ma-impeach si Inday Sara. Kaya pala dyan sa Justice Committee, hindi ka man lang makatawa, di ba? Pressure na pressure ka. Kumbaga yung pagmumukha mo dyan sa Justice Committee na porsigido kayo na ma-impeach si Inday Sara. Isa ka sa mga magkakaroon ng problema pag eto nagkaroon ng successful sa 2028. Congressman J.J. Suarez. Alam yan. Kasi di man ako pumirma. So tingnan ko si Presidente. Sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa kita mo? bagay na yan. Grabe. Pero, Talamak nung sinasabi talaga? ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin. Di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Lahat, Yusek dami. Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng Bentahan? projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, wala. Ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman noon, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi hindi I-impeach yung project. hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to Okay. your controversial statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi niyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan bakit. Talagang pananakit na rin talaga. Di ba? Sa bibig ni Toby Chanco, bigla niyang nililihis eh. Hindi niya talaga sinasabi direkta o yung answer niya hindi direkta. Kapag dating na kay PBBM, nililiko niya na eh. Ayan ang totoo. Kaya nga, pinsan niya, pinsan ni PBBM, ang asawa niya, ni Toby Chanco, matik na yan, alam na natin. Matik na yan na hindi niya ipapahamak si PBBM dyan sa interview niya. Kaya nga, dito, no, ituloy po natin ang video ito. Walang nangyayari. Bakit mabagal eh. Pero di ba, ang sabi ko noon, openly, on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, di ba? So, ang problema doon sa sitwasyon niya is,
kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao, since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is, kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. Pero do common you sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos is a failure o gawa-gawa lang yon para lang for Failure. optics lang? Failure yan. Yung ICI, magagaling yung mga in-appoint niya, di ba? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami ng undas break, pagbalik namin ng November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, tapos, pinatay lang nung mga hindi na pinalusot sa Congress. So, Natatandaan nyo naman, di ba, si Ombudsman Boying Rimulya na talagang sinabi niya rin na papatayin ng ICI. Strategic na nila, estratehiya na pala nila yan. Kumbaga, unang-una, i-announce sila na magtatayo sila ng ICI, pero bandang huli, papatayin din nila. Kaya nga, wala mapapanagot. Optics lang nila ang ICI. Props lang nila ang ICI. Kaya yan yung kasinungalingan ng administrasyong ito Di ba? Nililin lang nila ang taong bayan. LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So, anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng Papatayin. presidente? Ako naman, kung ako yung presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandoon sa Congress na takot sila dyan sa investigasyon na yan. So, ano sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino Lahat sa sila. tingin ninyong problema? Ang But every problema. time na sinusolusyonan ng corruption, like what you said, Lahat sila. Ang problema, talagang talamak. Di ba? yung bill na gusto ninyong mangyari, walang nangyayari. What's the problem in the Congress? Okay. Definitely yung former speaker, maliwanag na yun Hindi magagawa ni Saldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Saldico yon nang walang approval. Okay. Yung bagong speaker, si Boji, yun na nga yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pwede ba dapat gawin niya itong mga bagay na to Si majority leader naman, siya yung majority leader di ba? Ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Na-pressure sila sa mga kakampi nila? Iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila? But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy din Politiko din ako, kasi so, taon lang maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan Dapat ang mawala dyan, yung mga linta na yan, na sumisipsip sa mga presidente. Di ba? Yung mga yan, yung mga balimbing na yan, dapat hindi nyo na iboto. Kasi, nung unang panahon ni Duterte, maganda naman ang ginagawa niya, di ba? Pabor sa mga taong bayan. Etong sinasabi ni Toby Chanco, angkop na angkop kay Pangulong Duterte dati, na maganda ang ginagawa at nasisiyahan yung mga taong bayan. Bakit napauwi siya sa dahig? Bakit nakidnap siya? Number one, unang-una, yung mga sipsip talaga. Dahilan yan sa mga sipsip na mga politiko. Kagaya ni Boying Rimulya at ni John Vic Rimulya. Na kung saan sino ang presidente, sip-sip sila, nandun sila.
Pagdating nga doon, syempre, tama rin yung sasabihin ni Toby Chanko, na kapag wala na si PBBM, malamang sa malamang, tatablay naman sila ni John Vic Remulla at ni Boy, dalawang Remulla, 'di ba? Pero kapag nakatungtong itong si pangalawang pangulo, Inday Sara, malamang sa malamang itchapwere ang mga Remulla na yan. Talagang sa kangkungan at ibabasura yung mga pagmumukha niyang mga yan. Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito, Pero kung, tapos na, wala na. pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker, na hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan eh. Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man natin inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Hindi. Alam mo, syempre, Hindi po, hindi. ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko nilinis alam niya eh. kung anong sitwasyon niya. No? But the point, Dapat maging direct answer ang sagot mo. Direkta agad. Oo o hindi, di ba? Pagkatapos mo mag-oo o hindi, saka may papaliwanag kung bakit hindi o kung bakit oo. Ganun lang po yan. the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi Hindi na sinama masagot. doon sa 18 LEDAC Sa measure? totoo lang. Wala na yun, tapos na yun eh. Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang Hindi niya tanong nasagot. ng taong bayan, Hindi kung pwede ka nasagot. naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila, unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumunta sa kanila? Kung tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganong usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko lang pinapansin eh. Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito eh. Di ba? Kahit sabihin ko, Utang kami pagtanghali, We boss. need coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap. Pampaap. Saktong timpla na may sarap pampaap. Coffee ko brown. Sarap. Pampaap. kung pagkatapos ng SONA, di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung Pangalawa, masama lang daw loob ko kay... Di ba sinabi ko, right? Sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap eh. Okay. Ba't in-offer ba sa iyo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan eh. Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. Ayan po, no? Napanood po natin at narinig at natunghayan ang balitaktakan ng Vox Populi sa interview kay Toby Chanko. Kaya maliwanag na maliwanag. Unang-una, ang highlights dito, hindi direct answer na sinasagot ni Toby Chanko. Diba? Pangalawa, yung 1,000,000% na sinasabi niya na hindi pa areglo si Inday Sara, ang ating pangalawang pangulo. Totoo po yun, hindi magpapareglo yan. Dahil sinabi na nga ng una ni pangalawang pangulo, Inday Sara, na dapat ay may managot. Hindi kagaya ng sinasabi ng pangulo ngayon na mahiya kayo. Mahiya naman kayo na may kasamang pagsisinungaling. Nangyari ba? Yung mga mahiya naman kayo? Pero maniwala tayo sa sinasabi ni pangalawang Pangulo Inday Sara na dapat may managot versus sa mahiya naman kayo na ubod ng kawalanghiyaan, kasinungalingan at kabalastugan. Sa bukang bibig lang, pero sa action walang nangyari. ICC na nga lang di ba? Binasura pa. Pagdating sa Senado,
nabahiran din ng kawalang hiya dahil nga pinasok ng sindikato, ng SP at ng Tempore. Mga sindikato di ba? Malamang sa malamang may nakuhang maleta. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.